I would like also to send my thanks to the Moving On International. Ako'y saludo sa ilang pag-attend ko sa iyong group. I am very blessed kasi there seems to be isang magandang move lagi. Laging moving on talaga from the experience of pandemic uh, until this time. At ako'y nananampalataya, this special ministry ay magpapatuloy at gaya ng sabi ko kayo na sa inyo kanina, I'll be trying my best na itong ilang mga contacts namin dito sa aming lugar ay mabigyan ko ng link if you will permit me so that they will join. Sila hindi pa marahil Adventist but if they will join, I'll be with them. Sama-sama siguro kami. Pupunta ako sa kanilang bahay, doon kami mag-join. So that would be the program. I would like also na pasalamatan si Sister Lilia sa Bukuhan. Okay? Ang iyong anak at saka marahil ang iyong asawa. Alam nyo, Sister Lilia is a good friend and you know, more than that, is a sister to me during my time in Nagabio College. Masaya kami, napakaganda ng aming pagsasama-sama sa mga activities sa Nagabio College. PUC Nagabio Campus pa noon. So, thank you Sister Lilia sa iyong pag-invite at thank you rin sa support o pagtulong sa akin ng iyong anak para makaayos ng aming contact. Salamat ng marami at ito'y siguro ay guide need ng Panginoon sa atin na magkakilala tayo even this kind of platform. It is God's blessing really. So aking pinamagatan ito na Revival and Reformation for Mission. Saan ko naisip ito? Alam nyo, sa ating kalagayan ngayon, like ng ating lesson study, ako'y na-encourage na basahin ang isang libro o 3 libro ito at natagpuan ko ang isang message na gusto kong i-share sa lahat. I was touched by this reading at ang pamagat nito ay yung key text natin. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek His face and turn away from their wicked ways. And ang sabi doon, then I will hear from heaven and I will forgive their sins. And sabi dito, I will heal their lands. That's a great thing na gusto kong i-share sa inyo lahat. But before I continue, I would like to pray for a moment. Let's pray. Heavenly Father, please give me the wisdom that I need and the word that I need to tell my brethren, my church about this message that you have given me. Thank you, Heavenly Father, for forgiving the sins and cleanse me from all the unrighteousness so that I can be a good masterpiece of use to these brethren. Thank you for hearing my prayer in Jesus' name. Okay, mga kapatid, I would like to start after the text of 2 Chronicles chapter 7 verse 14. This is the assurance na gusto kong sabihin sa inyo. Ito ay nasa 2 Peter, ang sabi dito, ang aking message ay para sa church na sinabing ganito ni Apostol Pedro. Ang sabi dito, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of He who had called you out of darkness into His marvelous light. Ito po tayo. This is the Seventh-day Adventist Church. Holy nation, royal priesthood. Tandaan po natin, tayo lahat when we accept Christ as our personal Savior, He is the high priest. There is in us, ibinigay ng Panginoon na kapangyarihan na maging umakto as His priest. Tinanggap natin ang priesthood. Tayo'y banal na bansa, kakaibang tao, peculiar people. At ang ating tanging gawain ay ipakita ang pagpupuri para sa Kanya who has called us
out of darkness into our marvelous light. So tayo ngayon ang kumakatawan, kapalit ng kalagayan ni Lucifer na inalis sa kanya. Tayo ngayon, ang ibig sabihin po ng salitang Lucifer ay light bearer. So tayo ngayon, mula doon sa kadiliman na inepektuhan ng kaaway, dinala tayo ng Diyos sa isang napakalaking liwanag para tayo ay maging liwanag saan man lugar tayo nasaan doon. Pero may problema tayo. We are still in the Laodicean condition at we are now in the present time in the Laodicean condition. At ang sabi dito, babasahin ko po ito sa Clear Word na Bible. Ang sabi dito, I know that you have done for what you have done for me, and also what you neither totally for me or not totally against me. I wish you were one or the other. The way you are only confuses people. Ito yung kalagayan natin. The way we are now confuses people. Because your religious experience is neither cold nor hot, but lukewarm, I intend to spit you out of my mouth. You say, why is it that they are cold, neither cold nor hot? Bakit? Because sinasabi natin, because you say, I have prospered and become spiritually rich. What else do I need? You don't realize that you are spiritually destitute, pitiable, poor, blind, and naked. Ito yung kalagayan natin ngayon sa ating kapanahunan. Ito yung description ng Laodicea, the seven churches, the last churches in the history of the Christian. Ang kasaysayan ng iglesia sa pamamagitan ng pagkaka-project sa tinatawag nating seven churches in Revelation. Tayo nasa last, the remnant church. Tayo yung malahininga. Kaya't may payo sa atin. Bagamat tayo ay tinawag ng Diyos mula sa kadiliman, tayo ginawa ng Diyos na banal, isang makaharing pagkasiserdote, isang bansang banal, na tayo ngayon ay nasa liwanag, may problema tayo mga kapatid. And that is the Laodicean condition. So, this is the reason why, sabi ng Panginoon, sabi dito, sabi ni Ellen sa Council on sa kasulat ni Mrs. White, ang sabi dito, there is nothing so offensive to God or so dangerous to human souls as pride and self-sufficiency. All sins, it is most hopeless, the most incurable. Ito pong self-sufficiency and pride. Ito yung napakahirap of all sins. It is the most hopeless and the most incurable. So nandito tayo sa sitwasyon ito, and with all sincerity and humbleness, mga kapatid, gusto kong ipakita sa inyo at ipaalaala sa inyo na ganito ang ating kalagayan, malimit nangyayari. Although, hindi tayo binibitawhan ng Panginoon. Tayo pa rin ang bayan ng Diyos at tayo talaga ang pinili ng Diyos sa huling araw na hindi i-confuse ang kalagayan ng ating representation sa sanlibutan ito. Meron pang isa sabi dito, this is the reason why God calls for spiritual revival and spiritual reformation. Ang sabi dito, unless this takes place, those who are lukewarm will continue to grow more abhorrent to the Lord until He will refuse them to acknowledge them as His children. Pag hindi natin ito ginawa ng paraan, pag hindi tayo nakaranas ng spiritual revival and spiritual reformation, ang pagiging malahiningan natin ay lalong lalago until the time ang Panginoon ay hindi na tayo kilalanin bilang kanyang mga anak na huwag sanang mangyari. Okay. So, ang sabi ng sulat ni Mrs. White doon sa Review and Herald 1887, ang sabi dito, a revival of true godliness among us
is the greatest and most urgent of all our needs. Yes, tayo ay nagpapatuloy sa ating mga gawain araw-araw. Nagpapatuloy tayong mabuhay sa ating mga profesyon, sa ating mga gawain araw-araw, sa ating pamilya, sa ating kalagayan araw-araw. Pero ang sabi dito po ay ganito, a revival of true godliness among us. Hindi po sa inyo lang, lalong-lalo na po sa amin na mga pastor, lalo na po sa mga manggagawa, lalo na po sa leaders of the church. A revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. Makita po ninyo, all of these are all superlative. True godliness among us sa lahat. The greatest, most urgent of all our needs. Yes, we need many things in our lives. Dito sa Amerika, talagang mararanasan mo ang convenience, ang kasaganaan pagka ikaw may magandang trabaho dito. Mararanasan mo dito ang halos wala ka nang hihilingin pa. But, ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Ellen White, true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. Paano ito? Ang sabi dito, it is our work by confession, humiliation, repentance, and earnest prayer. To fulfill these conditions upon which God has promised grant us the blessing, a revival need be expected only to answer prayer. So, kailangan ang pinakauna. Kaya sabi ng ating key text, ano sabi po ng ating key text? Those people who are called by my name. Mga kapatid, dala-dala natin, tayo pinagkalooban ng Panginoon na dalhin ang ating pangalan. Alam nyo, nung si Mrs. Torres ay dalaga pa, ang apelyido niya ay Senya. Nung siya magpakasal sa akin, nabago ang kanyang apelyido. Naging Torres siya. At ang kanyang unang-unang tungkulin ay pahalagahan at igalang ang pangalan ko bilang kanyang asawa. Ganun tayo mga kapatid. Ipinagkatiwala ng Diyos ang pangalan niya sa atin. Holy nation. Holy priesthood. Ipinigay niya sa atin ito. Ngunit ang lahat ng ito, ang revival na ito'y mangyayari lamang kung laging sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon ay lalapit tayo sa Kanya na may pagpapakumbaba. Lalapit tayo sa Kanya. Nahahanapin ang Kanyang mukha. Yung sabi dito na seek His face. Ano bang ibig sabihin noon? Alam nyo sa atin kung minsan sa ating everyday life, kaunting diskusyon, kaunting usapan, pagka medyo na touch yung ego, magtatanggol. At agad ay ipaliliwanag ang kanyang alam at ang kanyang lahat. At kung minsan, kahit ang pangalan ng Diyos ay ginagamit para ipagtanggol ang kanyang sarili. Seeking the face of God is just like seeking His honor instead of my honor. Yung text sa Philippians 2, ang sabi doon, He count not robbery to be equal with God, but made no reputation. Sometimes, we are so interested on our own reputation rather than the reputation of our God the Father who has given us to use His name in our everyday life para gamitin ang kanyang pangalan. Sabi ito, ang pagpapanibagong sigla ay maaasahan lamang bilang kasagutan sa panalangin o pagdarasal. So sabi doon, humble yourself and pray. Humble yourself and pray. So, ang sabi dito, why? Bakit ako nagsasalita ng ganito? Mga kapatid, tingnan po ninyo. Mga 10 years ago, ang sabi dito, the Philippines has always been and continues to be the only Christian country in Asia. Years ago, mga 10 years ago,
it was said that it is the most corrupt country in Asia. Now, ang sanlibutan ngayon ay napaka-corrupt, di ba? Pero meron tayong 20 million na mga Seventh-day Adventist members throughout the world in more than 100 countries. I just do believe na mayroong role na gagampanan ang membership natin throughout the world. Now, magmi-meeting ulit tayo ng General Conference this June. At dito'y magkakaroon ng ulat-uli kung anong kalagayan natin. But yung last session, where ako'y naging delegate last June, nung magkaroon ng session last June 2022. At ito yung nakuha kong report. Ang sabi dito, there are more or less 1 million na mga Seventh-day Adventists in our beloved country. Kaya hindi ako naniniwala na talagang corrupt ang bansa natin dahil pag pinagsama-sama tayong membership sa buong Pilipinas, mahigit tayong 1 milyon, mga kapatid. And I do believe and I pray that more than 1 million will make a difference in our country. Mga kapatid, meron bang sumasali sa atin sa politika? Meron bang nakikihalo sa politika? At nagko-comment ng kung ano man na minsan ay lalong makakasira sa ating church? Ito yung kalagayan natin. Before, there were quite good numbers of attendance in the church. Ang ating records ay nagsasabi na 40 to 50% attending the church, those are missing are certainly our loved ones. Mga kapatid, pagmasdan po ninyo sa mga churches natin. Tingnan po natin ang record ng ating church clerk. Maraming bakante sa upuan sa panahon ng Sabat. And certainly, mga kapatid, ang mga wala sa upuan ng ating church, maybe our loved ones, maybe our sons and daughters, maybe our cousin, our relatives, our in-laws. Kailangan tayo ay mayroong gawin. Kailangan tayo ay mayroong bagay na pagkasunduan na ilagay sa ating kalagayan. Broken families increase in number, even the Adventist families. They continue to be together or behavior kind of religion. Sometimes we are just so concerned with our behavior. Ako bilang pastor, kailangan ako'y maayos ang manasalita, kailangan maayos ang damit, but that is outwardly. Mag-asawa kung minsan parang maganda, pero sa totoo lang may problema sa bahay. Di ba? Behavior kind of religion. Priests of the home are not doing his role. Modeled differently. Ito po yung sitwasyon natin mula sa malaking picture natin at tayo ay titingin sa ating kalagayan kung saan dapat magsimula itong sinasabi kong revival and reformation. So what do we mean by revival? It says here, it signifies a renewal of spiritual life. The second, a quickening of the power of the mind and heart. Kinakailangan meron tayong renewal of our spiritual life. At ako'y nagpapasalamat ang ating lesson ay malaki ang itinuturo sa atin, ang ating Sabbath School lesson. Nagpapasalamat din ako na sa mga experience ng ating mga kapatid, makikita ninyo how the Lord is working in our lives so that if we can share it, makakatulong ito. And this platform of Moving On International, napakaganda rin. I look at it na napakaganda at very unique ang inyong platform for this. Kasi nagsimula kayo ng pandemic at nagpapatuloy para makashare ng ganitong program. Ang sabi, quickening of the power of mind and heart. Talagang binubuksan natin ang ating kakayanan, ang ating kaisipan para mag-grow tayo spiritually. At higit sa lahat, ang ating puso. At kaya nga nang sabi kanina natin, at ang sabi ng kanta na, it is the love of God that move us to make the mission, to share the things that we knew, to things na mga bagay na ating natutunan at ating nararamdaman in our relationship with God. Resurrection of spiritual death
ito yung isang bagay na napakahirap. Hindi natin minsan namamalayan. Akala natin pag tayo masigla sa church, akala natin pag tayo gumagawa ng lahat sa church, tayo ay spiritually alive. But if we look at the deeper thing in our life, and if we look what Christ has done for us, if we look at sa ating kapaligiran, kung ano ang impluensyang ating dapat sana'y nagagawa, makikita natin, there is this spiritual death. And we need resurrection. We need na mabago uli ito sa atin. Now, what is reformation? Spiritual reformation. It says, it signifies reorganization, a change in ideas and theories, habits, and practices. You know, Dok, ako'y minomonitor ng anak ko dahil ako'y may diabetes. Ako'y miyembro ng diabetes. Ay minomonitor ako. At nakita ko ang aking mga pagkukulang. Meron akong naging kaibigan ditong endocrinologist. Ang sabi sa akin, Pastor, this is the thing that you need to change. Timing, food, lahat-lahat. Madami. Pero the meantime, binigyan niya ako ng insulin. And I have found out, pagsunod ko talaga doon sa kanyang instruction, religiously, at doon din, ang anak ko'y kinonsulta ko din. Sabi ko, tama ba itong instruction ng kanya ito? Sabi niya, Daddy, it's good. Follow her, sabi niya. Nakita ko na ang laki ng pag-unlad. Pati yung aking pagtaba, pag-aayos ng hindi yung tabang katulad ng dati, kundi tabang bunga ng exercise, ng tamang pagsunod sa gusto ng Panginoon. So I changed my ideas. I changed my theories. And I changed my habits and practices. Marami sa atin ngayon. Alam mo, ako'y na-shock dito. I was invited by one of my newly brothers here and sisters in the, alam naman ninyo dito, yung, anong tawag yan? Yung kainan na eat all you can. Ay ako'y hindi pa sanay doon. So I keep on observing. At ako'y mapili din sa pagkain. Pero natuklasan ko na kahit pala kasama ko sa church, hindi maiwasan yung mapupulang mga pagkain. Ako'y nanalangin. Hindi ko siya kinumpront. But sometimes when kami ay mayroong low moment, pag minsan nagkakaroon kami ng kaunting discussion, ang akin ay pakiusap. Ang akin ay, sabi ko, ipapanalangin kita na makatagumpay ka dyan, makapanagumpay ka dyan. So, this is reformation. It signifies reorganization ng ating kalagayan, a change of ideas, theories, habits, and practices. Sa ating bahay, sa ating church, sana. At sa anumang bagay na ating ginagawa, tingnan natin kung ito ba'y angko pa sa na dapat mangyari o medyo nalilate tayo sa gusto ng Panginoon na ipagawa sa atin. Reformation will not bring forth the good fruit of righteousness unless it is connected with the revival of spirit. Hindi maaaring mangyari na magkaroon ng pagbabago kung hindi ito connected with the revival of the spirit. So, we need to revive the spirit. We need to revive the spirit. So, anong nangyari noon? Ano ang pangyayari? Kung tingnan natin po yung revival na nangyari during the time of Pentecost, isa lang ang very prominent sa idea doon. Ang sabi doon, the apostles are described as being of one accord, conditioned as responsible for the outpouring of God's Spirit. Ano po ang sabi doon? One accord in the church. One accord in the family. One accord in our missionary activities. One accord sa needs ng ating mga kapatid. One accord on how our lives is being witnessed by the people around us. One accord in doing the things that is the instruction of what God has intended us to do. So, ang tanong natin, where will revival and reformation start? Saan dapat magsimula ang revival and reformation? Saan?
Saan dapat magsimula ang tinatawag nating repentance? Saan dapat magsimula ang sinasabi nating prayer? Saan dapat magsimula ang sinasabi nating seeking God's face or the reputation of God is prominent sa atin? At saan dapat magsimula ang pagsisisi at paglayo sa mga kasalanan na maaaring knowingly and unknowingly na nagagawa natin? Where should it start? So, how will revival and reformation come to church? Paano mangyayari na magkaroon ng revival and reformation sa church? Ang sabi dito, bagamat tayo ay sasagot sa Panginoon for all our sins and our unwillingness or willingness to respond to His call, the leaders of God's church must be foremost in pursuing the experience for themselves, for their members, sabi ni Rax Boswell. Saan daw dapat magsimula ang revival and reformation? Leaders of the church. Sa amin na mga pastor. Leaders of the home, sa atin na mga tatay ng tahanan. Dito dapat magsimula ang ating revival and reformation. Pag hindi tayo nagsimula, saan? Sinong dapat magsimula? So, ang sabi dito, fathers, leaders of the home, priest of the house, revival and reformation must start on us. Mga minamahal kong mga kapatid, patawarin po ninyo ako kung idinidiin ko ang bagay na ito. Pero nakita ko po ito yung malaking pangangailangan natin. Nakita ko po at nakita ko ito sa aking pangangasiwa sa loob ng 41 years ng aking paglilingkod sa Panginoon, na inaamin ko po, marahil hindi ko nagawa ang ilang mga bagay. Pero pinararamdam sa atin ng Panginoon, sa akin ng Panginoon, na ito'y isang bagay na dapat nating seryosohin ang bagay na ito. Tayo na mga leader ng ating tahanan. Tayo na mga pari ng ating bahay. Ang revival and reformation must start on us. Let's accept this. Kinakailangan ito'y magsimula sa atin. How we deal with our children. How we deal with our people around us. How we deal with our in-laws. How we deal with people na laging tumitingin sa atin na mga kamag-anak natin. Then, kapag po nangyari ito, wala po akong text na pwedeng ipaliwanag sa inyo. Pero ganito po ang iniisip ko po, ganito po yung aking nararamdaman. At kahit po ako'y retired na, gagawin ko pa rin ito, tutulong pa rin ako na magawa ito. Dahil nararamdaman ko ito yung gusto ng Panginoon na gawin ko kahit ako'y retired na. Sabi doon, halimbawa mga kapatid, ako'y magsimula ng pagbabago sa buhay ko. Revival and reformation. Siguro naman pag ako'y nagbago, gaya ng nakakatuwang mensahe ng ating isang kapatid na doktor, siguro pag ako'y nagsimula ng revival and reformation sa aking sariling pagkatao, siguro naman ma-influensyahan ko ang aking asawa, unang-una. At kung kami mag-asawa, magsimula ng pagbabago, siguro naman ang aming mga anak ma-influensyahan namin. At kung ang aming pamilya ay magsimula ng revival and reformation, ako'y nakatitiyak na pagdalo namin sa kapilya, makikita ng mga kapatid ang isang nabagong buhay ng isang pamilya. Mga kapatid, kapag ka ang church ay nagsimulang magkaroon din ng pagbabago, tinitiyak ko sa inyo, ang liwanag ng katotohanan, ang liwanag ng karakter at mensahe ng Panginoon, ay liwanag na sasabog sa palibot ng iglesia at may impluwensyahan din. This is God's way of doing it in ourselves, in our family, in the church, and those people in our vicinity. Mga minamahal ko mga kapatid, then pagkatapos nito, kapag ka nangyari na itong ganitong revival and reformation, Pentecost will happen again.
mangyayari uli ang tinatawag nating Pentecost. Instead of the upper room, the first Pentecost ay nangyari sa upper room. Ang sabi dito, instead of the upper room, it will be in the living room. What will happen to our living room? Ano ang nasa harap ng ating living room? Ang television na kumukuha ng ating maraming panahon. Ako rin kung minsan ay nadadala ng bagay na ito. At inihihingi ko ng tawad sa Panginoon. Instead of the upper room, it will be in a kitchen. Ano ang maganda sa kitchen? Ang ating kitchen ay nabago na sa kung anong mga gandang bagay na inihahain natin sa ating hapagkainan. And by the way, I would like to kantiin uli ng kaunti. Sabi dito, Pentecost will happen again. Instead of the upper room, it will be in the living room. Ang ating living room ay worship na sa umaga at sa gabi. At palagay ko sa ating living room, yung worship, kahit alas 9 ng gabi, ay kakanta kayo ng Poong Jesus, Lubog ng Araw. Kahit yun ay late, hindi pwedeng mawala ang tinatawag nating worship sa gabi. At hindi na tayo mas malaki ang panahon doon sa malaking projector na nandyan sa atin. In a kitchen, alam ba ninyo mga kapatid, na ang pinakamagandang chismisan sa loob ng bahay para siraan ng isang kapatid ay sa panahon ng kainan? So, kapag nagkaroon na ng karanasan ng revival, mawawala na po yun. Ang magagandang balitaan, samantalang kumakain, ang magagandang accomplishments ng ating mga anak ay nararamdaman natin at nire-recognize natin. And an office, mga kapatid, sa atin na mga nag-uopisina, malaki ang makikitang pagbabago pagka nagkaroon na ng revival and reformation ng ating pagkatao, personally, and family, and church. And sanctuary. Sa sanctuary, mga kapatid, pagka meron ng revival and reformation, sabi ko nga kanina, ang ating sanctuary, ang ating church, pagka nagsimula na ng revival and reformation, ang karakter ng ating Panginoon, ang liwanag ay sasabog, ang sabi doon, at yung ibinigay sa atin ng Panginoon na tinawag tayo sa madilim na bagay hanggang sa kagilagilalas na kaliwanagan ay sasabog mula sa church. At sa church makikita ng mga taong nasa palibot ng iglesia, there is something happening in their church. There is a light there. God is revealed. The character of God is revealed on that place. We need to go there. We need to be part of that church dahil nagliliwanag ang bunga ng revival and reformation sa isang church. So, ang sabi dito, the great work of the gospel is not to close with less manifestation of the power of God than mark its opening. The prophecies which were fulfilled in the outpouring of the former rain and the opening of the gospel are again to be fulfilled in the latter rain at its close. Mga kapatid, tayo ngayon ay naghihintay sa Pentecost, sa pamamagitan ng revival and reformation. Yung huling ulan na sinasabi natin, the latter rain, naghihintay tayo. At ang kapangyarihan ng Diyos noon ay hindi, mas mahigit pa mangyayari ngayon sa ating kapanahunan pag dumating na ang latter rain sa buhay natin. So, ito po yung napakagandang bagay na gusto kong i-share. Sabi ni Mrs. White, si Acts of the Apostle, page 38, there is nothing that Satan fears so much as that the people of God shall clear the way by removing every hindrance, so that the Lord can pour out His Spirit upon a languishing church and an impenitent congregation. Walang ibang kinatatakutan si Satanas. Alam niyo po, pag sa bahay nagkakaisa na, pag sa opisina ay nagkakaisa na, pag sa church ay nagkakaisa na, ito yung kinatatakutan ni Satanas. At pag dito'y ginagawa na natin, hindi maaaring mahadlangan ng kaaway ang pagbabuhos ng huling ulan, ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa kongregasyon natin. At ito po yung text natin. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray, and seek His face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and forgive their sins, and I will heal their lands. This healing
ay napakalawak po nito. It might be healing sa ating physical na karamdaman. It might be healing from our spiritual na karamdaman. And even, ang sabi dito, meron isang comment sa sulat ni Mrs. White, meron pa ditong sulat na sabi, I will prosper your life. Pasasaganain ko ang inyong buhay. Minamahal ko mga kapatid, maaring ngayon lang tayo po nakita-kita and maaring medyo mabigat itong aking sinasabi. Ako po'y sincero at nagpapakumbabang humihingi ng tawad sa inyo na sinabi ko ito. But ito po'y nararamdaman ko sa parang pangalan ng Panginoon na ito po yung kailangan natin. Una, tayo po ng mga tatay ng ating tahanan. Kayo po ng mga root sa tahanan. Mga minamahal kong mga kapatid, alam niyo po, naisip ko rin, gaya ng minsan yata ay nasabi ko sa inyo, kung ako bilang pastor ay naligtas dahil ako isang pastor at bagamat makasalanan ay nagsisi rin. Ngunit huwag nawang mangyari ay hindi ligtas ang isa ko sa anak dahil hindi ko, alam niyo po kami mga pastor, napakahirap ng buhay. Pag nagkamali ang anak namin, anak pa naman ng pastor. Napakabigat po. At halimbawa nga ang isa kong anak ay hindi naligtas. At ako'y naligtas. During the time of 1,000 years, kasama ng Panginoon, atin pong bubuklatin ang record ng lahat ng mga hindi naligtas kung bakit sila hindi naligtas. At ito ang aking advocacy, mga minamahal ko mga kapatid. Kung sa panahon na yon, buklatin ang record ng aking anak. At ang dahilan ay sapagkat kahit pastor ako'y na-neglect ko ang aking tungkulin sa aking mga anak. Ito po yung napakabigat para sa akin. Ngunit ako'y lubos na nagpapasalamat, minamahal ko mga kapatid. Dahil after my retirement, the Lord has given me enough time para mag-ministry sa aking mga anak. At ito ang dahilan kung bakit pangsamantalang nandito kami sa aming anak dito sa Amerika. At kami masayang-masaya na inaalagaan namin ang kanyang kaisa-isang anak. At sama-sama kami minsan sa pagpunta sa church. Sa akin, iyon ang joy. Hindi man ako mag-sermon, hindi man ako magsalita, pero at least sama-sama kami ng mga anak namin na nakikinig ng sermon at nagkakaroon ng pagdidilip buni-muni sa aming buhay. Mga kapatid, ang aking advocacy sa totoo lang ay dalangin ko lagi sa Panginoon na walang mawaglit sa aking mga anak. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan niya ako ng pagkakataon pagkatapos kong mag-retire ay mag-ministry pa din sa aming mga anak. This one thing I need to do. Now that I am bearing the name of God, ako'y tinatawag ng Diyos. Daladala ko ang kanyang pangalan. Now, may pagpapakumbaba akong hinihiling sa Panginoon na tulungan niya ako pagkamat wala namang gasinong problema, kundi siguro ang impluensya ng Amerika, ang impluensya sa Pilipinas din, minsan nakakaligtaan dahil may duty, Daddy, may duty po ako. He is now working at the IM sa Caloocan City Government sa Maynila. Yung kanyang asawa ay Obigayni sa PGH. So, minsan natawag kami, kumusta? Katulad ngayon. Pagkatapos nito, tatawagan ko ang mga anak, nasaan kayo? Sumisimba ba kayo? Yung anak ko sa Thailand, nandun din. Kumusta kayo? Sisimba ba kayo? The things that we need to do, Mrs. Torres, ay pag Biyernes ng hapon o Biyernes ng gabi, after this, walang ibang gagawin kundi paalalahanan ng mga anak. Kasi kung sila'y nasa church, kung hindi man kasi nung iniintindi, mas mabuti pa rin ang nasa loob ng church. This is my advocacy, minamahal ko mga kapatid.
Now, this is the promise of God. Kung tayo ay magpapakumbaba na mananalangin, hahanapin ang karangalan ng Panginoon, lalayo sa mga pagsalangsang. Ang sabi ng Panginoon, pakikinggan ko kayo. Napakabigat yata. Katulad natin halimbawa, kung tayo ay hindi na pinakikinggan ng ating mga anak, di ba? Malungkot. Pero sabi ng Panginoon, kung gagawin natin ang mga bagay na ito, pakikinggan niyan tayo. Patatawarin ang ating mga kasalanan at pasasaganain ang ating buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, sa parteng ito, gusto kong hilingin sa ating lahat. Magdalanginan tayo sa isa't isa. Gawin natin itong revival and reformation una sa ating sarili. Alam ko, nagkaroon kayo ng karanasan during the pandemic. Ako nakaranas din. Ako'y nasa room, hindi kami makalabas. Ako ang presidente, wala kaming sweldo, kundi allowance. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, paano bubuhayin ng mga kapatid? Alam niyo mga kapatid, I'm so happy. May mga kapatid tayo sa Mindoro, sabi, Pastor, kami po'y nag-ipon ng mga bigas dito sa Mindoro. Padadala po namin dyan sa opisina para may makain kayo. Yung kapatid natin sa Lucena sabi, Pastor, marami kaming huling isda. Pumunta kayo dito, magsugo kayo ng tao. At merong isda na ibibigay namin sa inyo. Napakabuti ng Panginoon. Kaya nga sabi ko kanina, ganap sa puso ko, nasasabihin ko sa inyo, hindi ako natatakot na harapin ang kinabukasan. Dahil naranasan ko ang kabutihan ng Panginoon sa nakaraan ng aking ministry. Now, I'm looking forward. Sana'y makaganap pa rin ako ng aking tungkulin kahit ako'y retired. At hindi ang pastor ay nagre-retire lamang sa sweldo, pero hindi nagre-retire sa gawain. Mga minamahal kong mga kapatid, at sa ating mga participants, may this message of revival and reformation be happen in us because God will do something through us. Kapag pag binago ng Panginoon ang buhay natin, He will be doing many things through us and through our ministry. Pagpalain tayo ng Panginoon. God bless all. God bless ang ating Moving On International at kami po yung magpa-participate ng gusto. Pagpalain po ng Panginoon tayong lahat. Ito po ang aking dalangin. For our closing song, let us sing When Jesus Shall Gather the Nations. When Jesus shall gather the nations before Him at last to appear, then how shall we stand in the judgment? When someone the sentence to hear, He will gather the wheat in His garden, but the chaff will He scatter away. Then how shall we stand in the judgment of the great resurrection day? Shall we hear from the lips of the Savior the words, faithful servant, well done? Or trembling with fear and with anguish be banished away from His throne? He will gather the wheat in His garden, but the chaff will He scatter away. Then how shall we stand in the judgment of the great resurrection day? He will smile when He looks on His children and sees on the ransom He seal. He will clothe them in heavenly beauty, as low as His footstool they kneel. He will gather the wheat in His garden, but the chaff will He scatter away. Then how shall we stand in the judgment of the great resurrection day? Then must then be
watching and waiting, with lamps burning steady and bright. When the bridegroom shall call to the wedding, oh, may we be ready for flight. He will gather the wheat in his garner, but the chaff will he scatter away. Then how shall we stand in the judgment of the great resurrection day? Thus living with hearts fixed on heaven, in patience we wait for the time when the days of our pilgrimage ended, we'll bask at the presence divine. He will gather the wheat in his garner, but the chaff will he scatter away. Then how shall we stand in the judgment of the great resurrection day? Pray po tayo. Panginoon po naming Diyos, marami pong salamat na kami sinamahan ninyo sa aming araw worship. Sana'y napuri namin ang inyong dakilang pangalan at naging kalugod-lugod kami sa inyo. Ngayong oras na ito, dakilang Diyos, bagamat kami magkakalayo, maghihiwa-hiwalay din po kami, nababaunin namin ang inyong pagpapala, ang inyong blessings. At sana po sa susunod naming pagkikita, masaya kami at nakita namin ang inyong pagliligtas. Marami pong salamat sa pagdinig niyo sa amin at paghiwa-hiwalay niyo kami na tinanggap namin ang inyong saganang biyaya at pagpapala mula ngayon hanggang sa ikaw ay dumating. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus.